Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga kanji! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries at kung saan kayong lapalap ng ating daigdig ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog at welcome po sa ating Thursday episode ng G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ayun po, tapos na po tayo sa ating topic about headaches kahapon. Ilang araw din po tayo nag-lecture about kung ano po ang mga ways to prevent headaches. So ngayon po ay follow up po natin yan. Pero syempre, part of it ay na-discuss na rin. So ano po ang mga pwede natin gawin? Relaxations, okay? So, find a calm environment. So, pag natutulog tayo or gusto niyo pong mag-relax, maghanap po kayo ng lugar na very calm or very, very relaxing. So, if you find your room to be relaxing, or kung iba dyan, napupunta po sila sa mga gilid ng dagat, or napupunta po sila sa mga park, or pumupunta po sila sa mga restaurants, o nanonood sila ng TV or movies or sa cellphone po nila na nagpaparelax po sa kanila, yun, find a calm environment. Yung feeling nyo na doon po kayo makakapag-find ng peace and comfort, doon po kayo pumunta. Yan ang pinakaunan yung gawin. So, halimbawa po kayo ay very stressful ngayon, ayun, pero sa work po kayo, maghanap na lang muna kayo ng isang lugar dyan sa inyong workplace kung saan po ikaw ay makapag-relax. Halimbawa, sa gilid doon, upo ka muna doon at mag-deep breathing or mag-upo ka muna at manood ka muna ng mga relaxation na mga clips. Diba? Find a calm environment. So, of course, turn off the light. Ayun na po, when it comes to relaxation na po, papatayin dapat ang ilaw. Kailangan po yung ilaw is very dim po siya or pwede naman yung colorful naman po siya pero it can give you relaxing ambience. Okay? So mga relaxing ambience is yung mga darker, mga dark green or pwede naman mga dark, mga basta hindi po siya bright na masakit po sa mata. Alright? So and then lights and sound can make migraine pain worse. So pag merong bright lights and of course mga music, pero mga music na medyo basag sa ulo or basag sa utak, kasi meron naman pong iba dyan na when they have headaches, when they have migraines, ay nakikinig po sila ng mga rock na mga music. Pero syempre, generally po, sa ibang, sa almost general, ay or majority po ay they want a relaxing music. So maghahanap po kayo sa YouTube or saan man dyan, Spotify or saan man dyan na pwede kayong magpatugtog ng relaxing music. Okay? So, relax in a dark, quiet room. Or pwede rin quiet room or pwede rin yung mga slow na mga music. Pwede yan. Alright? So, try temperature therapy. So, may tinatawag din pong temperature therapy. So, ewan ko po sa inyo kung sino nakapag-try niyan. So, gumagamit po tayo dito ng hot and cold compresses. Okay? So, apply hot or cold compresses to your head or neck. No, 'di ba? So, kung minsan halimbawa, so super lamig ng panahon, as in super talaga lamig ng panahon, kailangan din tayo natin ng hot compress. So, pwede niyo ilagay yung ang hot sa kamay nyo, sa nape nyo, sa likod ng sa batok nyo mismo, or sa forehead. Or, kung super init talaga, pwede may para medyo mabalanse din, pwede kang maglagay ng cold compress, di ba? So, ayun po, magbasa po tayo sa susunod. Ano po yung pwede nating paano po gawin yung cold and hot compresses. Okay? So, for now, ito lang muna ibibigay ko kasi hindi tayo mag-go deeper. Pero balang araw, ma-discuss din po natin yan kung ano yung mga hot and cold compresses. Alright. So, next is sip a caffeinated drink. So, sa mga hindi po nakakaalam, meron po mga gamot, 'di ba? Na with caffeine, 'di ba? Kasi kung may headache po tayo, kailangan lang po natin ng low dose ng caffeine. Okay? So, ang iba diyan, pag may headache po sila,
sa very beginning pa lang ng headache, ang ginagawa po nila ay uminom na ng kape. So, hindi naman siya maramihan na kape, pero they sip a cup of coffee and they feel better. Kasi po yung caffeine, in a minimum way, ay makakapagtulong din talaga sa headache. Sa early signs of headache pa lang po. Okay? So, in small amounts, caffeine can alone relieve migraine pains in the early stages. 'Di ba? So, yun po talaga ang ating isa sa ating ano. So, yung iba dyan, umiinom ng caffeinated tea like green tea or black tea. A little bit lang po, hot na tea. Or yung iba po dyan ay umiinom ng kape. Yung kape. Kape. Kape pala, kape. Okay? So, paano po gagawin po yung ano? Sige, discuss na lang po natin yung hot and cold. Yung hot and cold na compresses to your head and neck. Massage and small, di pala. Mali pala. So, pwede ka din bumili. Hindi, wala. Disregard na po natin yon. Okay? So, pwede din tayo bumili ng over-the-counter na medication such as ibuprofen, di ba? Acetaminophen, or aspirin. Pero hindi natin bigla yan. Hindi natin recommend yan as the first option. So, yung first option, the natural way. And syempre, kung super talaga ang sakit, pwede nyo ma-consider po ang taking a pill or taking a medication. Pero kung hindi pa po, kung pwede man lang na medyo ano lang muna tayo, medyo mag-natural way tayo, yung mga binanggit natin a few days ago hanggang kahapon, yun ang mga pinaka-the best natin na gagawin. Okay? So, for now, ayun po ay kailangan lang po natin talagang itindihin kung bakit po tayo nagka-headache. So, mga different factors yun, di ba? Ano mga factors natin na mga diniscuss natin. Okay? So, syempre, huwag magpainit, extreme temperature, magpunta sa super lamig na lugar at biglang pumunta sa mainit na lugar. Syempre, huwag mag-skip ng meals, stay hydrated. Yun talaga, mga importante dyan. At matulog ng 6 to 8 hours a day, kumain ng healthy meals a day, or healthy foods, avoid triggers, kailangan na keep yourself relaxed. Of course, mga masters at mga ka-G, di ba? Importante lang talaga natin malaman yung mga ganun kasi minsan, sa super busy na po natin, we take for granted our body. Hindi na po natin talaga alam kung ano yung mga gawin natin. Di ba? So, meron din tayong tinatawag na tension headaches. So, ang tension headaches naman po mga masters is parang on that particular area ng ating ulo ay mayroon siyang specific na pain. So, doon lang po yung tension. So, meron po siyang now, more than ever, it's clear that stress wreaks havoc beyond your mental state. So, stress talaga ay nakapagbibigay po ng problema sa ating katawan, diba? Okay, if you have a number of physical effects all over our body, marami talaga mabibigay ng stress sa katawan natin. So, a common manifestation is called a tension headache. So, hindi po siya katulad ng migraine or mga sinus headaches or mga cluster headaches. Ang tension headaches po are, aren't localized to one part of the body. You may feel pain or discomfort all over your head and scalp. So, ayun pala. Sa all over your head and scalp, meron po siyang discomforting pain. Grabe. Sa buong ulo mo pala ito. So, correct me. I was wrong a while ago. Sabi ko na certain part lang. Baliktad pala. So, ang tension headache po is sa buong ulo, including yung scalp. Imagine, pag may scalp mo, may pain, ay nako, super talaga masakit yan. So, you may feel discomfort or pain all over your head and scalp, neck, or shoulder. So, grabe, no? As in, buong likod pa, sa shoulder mo pa. In addition to stress, you may be dealing with annoying dull ache for a whole slew of seasons. So, medyo matagal-tagal po siya. Parang intermittent or paano siya? Parang consistent po siya for a little time. So, diba, mga 1 week or 2 weeks or 3 days or 5 days. Depende talaga. Pero medyo annoying talaga po siya. Okay? So, as each person has their own unique triggers. So, marami po mga triggers or marami po mga factors na
nag-start up ng headaches, ng tension headaches. So if you want to get rid of it, mga masters, meron tayong mga few tayo na intindihin muna. So siguro iba lang, hindi natin ito matatapos ngayon. Ano ba nagko-causes ng tension headache? So doctors don't have this 100% figured out. Hindi pa sila sure, but as alam nila, hindi po we don't know a whole lot about the pathology. Hindi po nila alam yung reason talaga ng headache. But ang tension cycle headaches are likely triggered by inflammation. So mayroong swelling at inflammation. So mayroong inflammation na nangyayari po sa ating ulo. So kailangan natin there's no single cause for tension headaches, but you can have a regular trigger. So pag palagi ka pong exposed sa iyong trigger factor, ayan, pwede ka. In general, tension headaches occur when the neck and scalp muscles become tense or contract. Usually in response to stress, depression, a headache, injury, or anxiety. Ayan po mga masters and mga ka-G. Pag meron po tayong stress, meron tayong mga anxiety or depression, nagta-tighten up po ang muscles natin sa neck at saka sa scalp at sa ulo natin, and that can cause tension headache. Ayan, sino ba sa inyo dyan ang palaging may ganun? Parang masakit, parang mabiyak talaga ang ulo nila at saka yung neck nila. Ano ba? Sa buong scalp, sa ulo at saka sa likod, sa batok natin. Yun ang tinatawag nating tension headache. So we will be discussing more of that tension headache tomorrow. Subukan nating ipag-aralan ulit yan para maintindihan natin ng mabuti. Alright mga masters at mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. Kita-kits tayo sa ating Premier Marathon mamaya. This is your one and only Master Worm, and God is great. Yahoo!